I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos, updates. Ito mga bes, itong mga alkalde dyan po sa Cebu. Kasi yung oras ng sakuna, yung iba nasa trouble. Nakakatawa talaga. Ang pumunta doon mga kababayan, siyempre nauuna po ang pamahalaan through DSWD. After one day, ay siyempre sumaklulo ang Pangulo. Yan po ay nagbigay ng kaukulang tulong, kas-assistant, lahat-lahat na po. No? Nakikita po natin yan. So dahil dito mga bes, may nagsampa ng kaso. Naku po. Hala kayo. Kasi naman, sa ibang mga alkalde naman, alam nyo naman pala kung may updates kayo na darating yung bagyo, dyan po tumama sa inyo, dapat pinuspon nyo sana yung travel nyo, no? Pero kung ika nga demiretso pa rin kayo, no, sa pupuntahan nyo, medyo napaka-unfair naman sa mga mamamayan na sinasakupan nyo. Sa kabilang banda naman, kung importante naman mga kababayan yung lakad, well, maaring excuse sila, pero hindi natin alam kung ano po ang nakasaad sa batas. Para kompleto detalyado, basahin ko sa inyo. Sabi dito mga besa, ng 1PH, formal nang nagsampa si Attorney Julito Anyoraf Jr. ng mga kasong administratibo at kriminal laban kay Congressman Doc Frasco at 7 mayor sa Office of the Ombudsman Visayas. Lako, lagot kayo. Ayan na. Parang si ano rin, si Sara. Ano bang yun? Ano bang bagyo yun? Kasagsagan talaga. Tapos lumipad sa ibang bansa. Grabe yun mga kababayan. Natindi. Ang mga nahaharap sa reklamo ay pinaiimbestigahan dahil sa posibleng paglabag sa RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Goes. Number 2, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards. Ala kayo. RA 7160, Local Governments Code. Naku po. RA 10121, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Nako. Ayan ang ang sinasabi natin mga kababayan. Delikado kayo Siyempre, sa oras ng sakuna, sino ba ang hahanapin ng mga nasasakupan niya? Di ba yung alkalde? Di ba? Yun naman talaga, congressman, gobernador, o vice gobernador, lahat-lahat. Pero mga kababayan, sa mga ganitong sakuna na tingnan nyo naman ang nangyari sa Cebu, dapat hindi nyo po iniwanan yan, no? Dapat pwede naman i-postpone nyo kung mayroong trouble sila, di ba mga bes? Pero hindi natin alam kung ano bang totoong nangyari. Pero dahil dito, ayan, sinampa ng kaso agay. Kabilang sa mga opisyal na nakasama sa kaso ang mga mayor ng Liloan, Mayor Algio Frasco agay, Katmon Mayor Arbis Monleon, San Frisco Mayor Alfredo Arqueliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Puro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Pilihor Quino. Wala. So ibig sabihin itong mga mayor na ito, wala sila dyan? As in, tumakas sa oras ng sakuna. Hala, grabe, travel around the world. Nako. Well, mga bes, hindi natin alam ang totoong kadahilanan kung bakit sila umalis. Kaya, bahala ng korte sa kanila. Di ba? Ayon sa reklamo, ang pag-alis ng mga opisyal sa panahon ng Bagyong Tino ay gross negligence, grave misconduct at dereliction of duty. Yes. Sa oras ng sakuna, wala sila. Sino po ang sumaklulo?
baka si Vice Mayor o kaya ang mga kapitan. O, di ba? So, ibig sabihin, sino kaya ang magsasaklulo? Di ba? May Vice Mayor sila, no? May mga kapitan, mga opisyal. Pero kung tulad ng sinabi ko, di ba? Kung importante naman po yung lakad, maaring may excuse sila. Pero hindi natin alam. Para sa akin, pwede mo naman i-postpone yun. So, dahil dyan, ayon kay Attorney Anyora, kung mayroon ang mga alkalde sa oras ng sakuna, maiiwasan sana ang malaking bilang ng mga nasawi. Oo nga, no. Totoo yun. Ang daming namatay nung yung bagyong guys, Tino dyan sa Cebu. Daming naanod yata na, siyempre, grabe naman kasi yung tubig, diba? Hanggang bubong na. Talagang kalikasan, Sige, kalbuhin nyo pa yung sa gilid ng bundok nyo. Yung pinagkuhaan na ng dolomite. Yan ang napala. Diba? Laki sana maitulong yun sa inyo. Ayan, daming nasawi hindi ko alam kung ilan ang nasawi nung panahon na yan. Ayan ito ay panawagan para public accountability. Dapat kasama ang leader sa kanilang mamamayan sa oras ng pangangailangan. Dagdag pa niya. Diba? So, kung ito ay, labag sa batas ang kanilang pag-alis sa oras ng sakuna, bakit binigyan sila ng travel advisory? Eka nga, sa totoo lang, tama naman po yun. Kasi, sa oras ng sakuna, dapat laging mayor ang nauna. Diba? Magbibigay ng announcement. Kailangan lumikas na. Diba? Kasi sila po ang punong bayan Kailangan talaga sila dapat ang mag-guide sa kanilang nasasakupan. So, sa araw na yan, alam po natin, ang gobyerno hindi po nagpabaya sapagkat ang DSWD talagang grabe, 24/7 on time yung tulong nila, no? Oo, kinabukasan, mga ahensya ng gobyerno nandoon kaagad. Tapos sumunod si Pangulong Marcos Jr., tiningnan niya lahat. Sunod-sunod ang tulong Kaya nagpakawala ng 700 million plus ang Pangulo, mga kababayan. Hindi lang po nagdeklara siya ng national state of calamity dahil sunod-sunod ang bagyo. Ito si Owan, no? Naka 1 trillion plus buong Pilipinas yun grabe yung sakuna na nangyari sa atin. But anyway, ganun talaga pagsubok sa atin yan. Kaya makikita nyo kay PBBM, yung tulong niya, walang habas, 24/7 po yan. Sabi niya nga, hindi po titigil, hindi niya pabayaan ng Cebu hanggat hindi makabalik sa normal na mga buhay. Tingnan nyo naman ang kanilang mga modular house. So ngayon, subaybayan po natin yung mga evacuation center nila. Siyempre, pareho din kung ano po yung nangyari doon sa Lindol, siya rin ng modular house na ibinigay sa kanila dito sa mga natamaan ng bagyong Tino. So yun mga kababayan, ano po ang komento nyo dito? Kaya sa mga alkalde, learning lesson naman sumunod naman kayo kung ano po yung nakasaad sa batas. Sa oras ng sakuna, huwag naman kayo umalis. I-postpone nyo naman, ang daming araw So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.